Mr. President, kung hindi niyo kaya, gagawa na lang po kaya ng graceful exit para mapabigyan natin, ma-address yung problema ng bayan. I don't think so na ang SONA ay very interesting. Sa akin, hindi. Dahil pati nga ang religious freedom ng Kingdom of Jesus Christ ay binabaliwala. Saan ang presidente? Hindi nagsalita. Nung nangyari ang West Philippine Sea, walang salitang naming napakinggan galing sa presidente except Bersamin and Teodoro. At worst, magkaiba po ang kanilang version. Bukod po sa inyong mga nabanggit, ano po yung mga nakikita niyong iba pang problema ng Pilipinas na dapat tugunan ng Marcos administration? Dapat yung ating foreign policy, yung ginagawa ni former President Duterte na open foreign policy, we are enemies to none and friends to all. Dapat ganun. Dahil kung mayroon tayong pinapaboran, talagang pupunta ang ating bansa sa gusot at walang hantungan. Dahil ano ba, hindi ko na masabi. And you can read between the lines. Maraming salamat po. Sir, kuran na lang po sir para sa SONA ni Marcos. If ever makasona siya. May ilan lang po katanungan si Sir MJ na gusto iparating, ipatanong. Kung meron daw po bang malaking, para po sa inyo, meron po bang malaking programang nagawa ang Marcos administration sa nakalipas na 2 taon? Naku po, negative. Negative. Dahil he did not respect the Constitution, the first place. Ang problema natin sa pagkain, yung bigas, nagiging agriculture secretary siya. Walang nangyari. Yung sa West Philippine Sea, lalong nagkagulo. At lalong nasira ang ekonomiya natin. Magkano na ang piso ngayon against the dollar? It's almost 60. So, who will suffer? Hindi po ang sambayan ng Pilipino. Hindi po ang mga mayaman, ang mga politiko, kundi ang sambayan ng Pilipino. Dahil ang kanilang kita hindi sapat para itaguyod ang pamilya. Hindi sapat sa mga pamilyang Pilipino na pakainin sila ang kanilang mga anak ng husto, lalo na yung nasa urban areas. So, I don't think so na ang SONA ay very interesting. Sa akin, hindi. Dahil pati nga ang religious freedom ng Kingdom of Jesus Christ ay binabaliwala. Saan ang presidente? Hindi nagsalita. Nung nangyari ang West Philippine Sea, walang salitang naming napakinggan galing sa presidente except Bersamin and Teodoro. At worst, magkaiba po ang kanilang version. So, Mr. President, kung hindi niyo kaya, gagawa na lang po kaya ng graceful exit para mapabigyan natin, ma-address yung problema ng bayan. Kawawa po. You can sacrifice yourself and give it to those who have the capacity and capability to run the bureaucracy and the Philippine government. Yun lang po. Sir, ano po yung nakita niyong demand ng Filipino community para sa ating pamahalaan? Yung Filipino community dito sa Vienna. Ang demand po namin, bigyan mo naman kami ng budget yung mga migrant workers dito, ano? Hindi yung migrant na as a whole. Bawat countries po, mayroon kaming mga communities, mayroon kaming mga celebrations like Barrio Fiesta, Paskong Pinoy. Kaya wala kaming budget, ano? Remember, they should give us yung pangpasaya namin in return of our remittances na nagtulong sa ating ekonomiya.
Kaya, alam mo naman yung mga politiko, ang dami nilang, anong tinatawag niya, pork barrel. Kaming nasa abroad, wala kaming pork barrel. Bigyan lang po ninyo kami ng budget para yung community namin masaya. We can experience the Philippines outside the Philippine shores. Na masaya kami sa Barrio Fiesta, masaya kami sa Paskong Pinoy. At mas celebrate namin ang Independence Day na hindi naman naging totoong Independence Day. Ano? So, sad to say, but we request you, Mr. President, sana at isa pa, wala kaming totoong boses sa Kongreso at sa Senado. Mga bugos yung nandun, hindi totoo yan. Sana, in the future, magkaroon, dahil mayroon na kaming Department of Migrant Workers, ang isa na lang, mayroon sanang totoong representante ang migrant Filipinos sa Kongreso at saka Senado na marinig nyo kung ano po ang totoo na nasa aming damdamin at isip bilang Pilipino abroad. Maraming salamat.